Tumatakbo ako noon, sabi ni Yigang. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita naiintindihan, sabi ni Sowa kay Yigang. Ako ay isang mabagal na mananakbo, kahit nagaano pa ako magsanay at kahit na ano pa man ang aking gawin, hindi talaga ako naging mas mahusay sa pagtakbo, seryosong sagot ni Yigang. Alam ko naman iyon, noon pa man ay alam ko na ikaw ay talagang mabagal tumakbo, sabi muli ni Sowa. Huwag mong sabihin iyan, alam ko namang ako ay talagang mabagal simula pa noong ako ay nasa elementarya. Ibig kong sabihin, mula pa noong bata pa ako, palagi akong nakakakuha ng huling pwesto sa pagtakbo. At dahil doon, lagi akong nabubuli ng ibang mga bata. Palagi nila akong ginugulo at pagkatapos, bigla na lamang silang tumatakbo ng mabilis palayo sa akin, sagot ni Yigang. Wala ka bang naging kaibigan noon? Tanong muli ni Sowa. Hinabol ko ang mga lalaking gumugulo sa akin, akala siguro nila, hindi ko sila mahuhuli at maabutan, sagot ni Yigang. Hindi ba't ikaw ay mabagal tumakbo, kaya naman, paano mo sila nagawang maabutan? Tanong muli ni Sowa. Tama ka, pero, naabutan ko silang lahat at nagawa ko silang paluin sa kanilang likuran, sagot ni Yigang. Paano mo sila nagawang maabutan? Tanong ni Sowa. Hindi ako kailanman sumuko, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi ako sumuko kahit na para bang bibigay na ang puso ko at parang nakatikim na ako ng dugo, sagot muli ni Yigang. Nang mga oras na iyon ay halos samuka na ng dugo si Sowa dahil mayroon itong sugat sa kanyang tagiliran. Hindi rin ako sisuko sa pagkakataong ito, gagawin ko muli ang lahat ng aking makakaya, seryosong sabi ni Yigang. Kahit ano pa mang sabihin ng kahit sino, mature ka na ngayon young master, sabi muli ni Sowa. Hindi ako madaling mahuhuli ng mga mamamatay tao, dahil lalaban ako hanggang dulo, sabi ni Yigang. Alam kong ikaw ay mahina, pero, natutuwa akong marinig iyang mga sinasabi mo, sabi muli ni Sowa. Kapag nahuli akong muli, tatakas ulit ako at susubukan kong tumakbo ng mabilis sa abot ng aking makakaya. Sisiguraduhin kong ang mga gamot na sinabi mong iinumin ko ay aking iinumin. Pangangalagaan ko ding mabuti ang aking katawan, at sisiguraduhin ko na ako ay mabubuhay hanggang sa 100 taon. Kaya naman, matulog ka na ng mahimbing ngayon Sowa, seryosong sabi ni Yigang. Bigla namang may narinig na ingay si Yigang na nagmula sa itaas ng kinaroroonan nila ni Sowa. Agad na hinubad niya ang kanyang pang-ibabaw na kasuotan at ibinalot ito kay Sowa. Babalikan kita para may sagawa ko ang maayos na libing para sa iyo, sabi muli ni Yigang kay Sowa habang ito ay wala ng buhay. Agad namang umalis si Yigang at nangako siya na hindi siya kailanman susuko para kay Sowa. Ang pakikipaglaban sa sakit na kanser ay napakatagal at talagang napakasakit. Kaya naman, sa huli, inakala niya na makakapagpahinga na siya. Pero sa halip, si Yigang ay muling nagkatawang tao bilang isang tao na miyembro ng Miriam family na nababasa sa mga aklat 14 na taon na ang nakakaraan. Ang pinakamaganda sa lahat, ang pamilya kung saan siya muling nagkatawang tao ay isa sa mga 7 dakilang angkan. Ito ay ang tinatawag na Beck Clan, ang angkan na ito ay itinatag ng mga legendary artist na tinatawag na Divine Immortal Blade. Pero, mayroong isang napakalaking problema, ang katawan kung saan siya muling nagkatawang tao ay mayroong sakit na tinatawag na Tai Chi blockage. Ito ay isang karamdaman na kung saan, ang taong mayroon nito ay hindi makakolekta ng panloob na enerhiya. Halos lahat ng taong nagkaroon nito ay namamatay bago pa man sumapit sa edad na 20. Ito ay isang hindi katanggap-tanggap na kapintasan bilang isang nagmula sa angkan ng martial arts. At nang dahil doon, nilisan ni Yigang ang kanyang angkan noong siya ay nasa 12 taong gulang at nagtungo siya sa isang malayong lugar at doon siya nanatili habang hinihintay niya ang kanyang kamatayan.
Sa pagkakataong iyon, kasama niya si Sowa sa pananatili niya sa lugar na iyon. Nadama ni Yigang na hindi masamang mamuhay ng mapayapa at tahimik sa buhay na tulad nito. Ito ay nangyari hanggang sa narating niya ang bingit ng kamatayan. Tumakbo si Yigang hanggang sa marating niya ang dulo at wala na siyang nakikita na maaari niyang madaanan palabas. Sa hindi kalayuan, may nakita siyang isang espada na halos puro kalawang na, at ito ay nakatusok sa sahig. Agad niyang nilapitan ang espadang ito at naisip niya na kahit siguro labanos ay hindi niya magagawang mahiwag gamit ang napakakalawang na espadang ito. Naisip muli niya na mas mabuti nang gamitin ang espadang ito kaysa naman sa wala, kaya naman hinawakan niya ito upang bunutin ito sa pagkakatusok nito sa sahig. Bigla namang may dumating na grupo ng mga lalaki, natagpuan ka din namin. Siguradong tatakbo ka na parang maliit na daga para lamang sa isang tao na dapat sana ay isang alagad ng isang kilalang angkan, sabi ng isang lalaki. Medyo may kayabangan ang inyong bibig sa kabila ng iyong kababaan. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ang isa sa mga miyembro ng Beklan. Kung ibubunyag mo ang iyong pagkakakilanlan at hihingi ka ng tawad, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na makaligtas, sagot ni Yigang sa lalaki. Akalain mong kahit na ikaw ay isang taong marupok, nagpapakita ka pa din ng katapangan. Sige na nga, sasabihin ko na sa iyo ang aking pangalan. Ako ay si Jokpyo, pagpapakilala ng lalaki at tinanggal nito ay takip sa kanyang bibig. Tatapusin mo ba ang aking buhay? Tanong ni Yigang kay Jokpyo. Matalino ka naman pala eh. Oo. Tama ka, kinakailangan kong dalhin ang iyong ulo sa aking Panginoon, sabi muli ni Jokpyo kay Yigang. Puputulan ko ang iyong mapangahas na dila, seryosong sabi ni Yigang kay Jokpyo. Mas matapang ka pala kaysa sa inaakala ko, kung gayon, hahayaan kitang ikaw ang unang umatake, sabi muli ni Jokpyo. Naisip ni Yigang na kayanin kaya niya ito dahil sa totoo lamang, mga simpleng pamamaraan lamang kasi ang kanyang nalalaman tungkol sa paggamit ng espada. Hindi ganyan ang tamang paghawak ng espada. Isang boses ang biglang narinig ni Yigang na nagmula sa kanyang likuran. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay puting kasuotan ang kanyang nakita. At ito ay sobrang ikinagulat ni Yigang, isa kang walang ingat at mahinang nilalang, sabi ng matanda kay Yigang. Ano pong sinabi ninyo? Sino po ba kayo? Saan kayo nagmula? Isa po ba kayong multo? Sunod-sunod na tanong ni Yigang sa matanda. Ano bang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Sino namang kinakausap mo dyan? Tanong ni Jokpyo kay Yigang na medyo naguguluhan dahil hindi nila nakikita ang matandang nakausap ni Yigang. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ba ninyo nakikita ang nakikita ko? Sagot ni Yigang kay Jokpyo. Malamang ay nababaliw ka na nang dahil sa takot, sabi muli ni Jokpyo. Naisip naman ni Yigang na ang matanda siguro na nagpakita sa kanya ay nagmula sa kanyang mga ninuno. Kung gayon, nagagawa na niyang makita ang kabilang mundo. Kaya naman, naisip din ni Yigang na mayroon na siyang pag-asa na muli niyang makikita si Sowa. Kalimutan mo na, nagkamali yata ako sa paghusga sa iyo. Papatayin na lamang kita, sabi muli ni Jokpyo kay Yigang. Naisip ni Yigang na napakalakas ng kanyang kalaban. Ngunit, kailangan niyang lumaban hanggang sa huli ng may dignidad dahil nais niyang makitang muli si Sowa. Hindi ka pa natututong gumamit ng espada, ang iyong postura ay talagang napakagulo, sabi ng matanda kay Yigang. Mayroon kasi akong Tai Chi blockage, sagot ni Yigang. Napaka-casual naman ng pakikipag-usap mo sa akin, sabi muli ng matanda kay Yigang. Mukha ba akong may pakialam, sabi muli ni Yigang, nakatadhana siguro ang pagkikita nating ito sa ganitong sitwasyon, ipaubaya mo sa akin ang espadang iyan, ang espadang iyan ang tinatawag na Divine Immortal Blade, at hihiramin ko muna sandali ang iyong katawan, seryosong sabi muli ng matandang lalaki.
Ang sinabi ng matandang lalaki ay lubhang ikinagulat ni Higang. Sa ilang sandali ay biglang pumasok ang matandang lalaki sa katawan ni Higang. Tumigil ka na, nababaliw ka na talaga, sabi ni Jokpyo kasabay nito ay inatake na nito si Higang. Agad namang nasangga ni Higang ang pag-atake ni Jokpyo sa pamamagitan ng hawak nitong espada. Ang isang assassin ay hindi nangangahas na labanan ang isang back martial artist gamit ang talam ng espada, seryosong sabi ni Higang. Paano mo nagawang salagin ang aking espada? Gulat na tanong ni Jokpyo. Nang sandaling iyon ay si Higang naman ang umatake kay Jokpyo. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang halaga ng iyong buhay. Ito ang ikapitong anyo ng Heaven and Earth Blade, seryosong sabi muli ni Higang. Ang katawan ni Higang ay kusang gumagalaw ng mag-isa. Ang huling tatlong anyo ng pamamaraan ng Heaven and Earth Blade ay naglaho. Kaya naman, mayroon na lamang ika-6 na anyo na maaaring gamitin. Inatakeng muli ni Higang si Jokpyo at nagawa nitong hiwain si Jokpyo sa gitang parte ng katawan nito. Ang ginamit ni Higang ay ang ikapitong anyo ng Heaven and Earth Blade at ito ay tinatawag na One-Handed Moonshot Airing. Namatay si Jokpyo kasama ang lahat ng mga lalaking kasama nito nang dahil sa ginawang pag-atake ni Higang. Nakita mo bang lahat ang nangyari? Tanong ng matandang lalaki kay Higang. Nakita ang alin? Tanong naman ni Higang habang ito ay nakadapa na sa sahig ng dahil sa sobrang pagod dahil sa ginawa nitong pakikipaglaban. Ang Immortal Heaven and Earth Blade, sabi muli ng matandang lalaki. Oo, nakita kong lahat, sagot muli ni Higang. Naisip naman ni Higang na hindi sana namatay si Sowa kung noon pa man ay nagawa na niya ang mga ganitong bagay. Magaling, ito ang aking huling pagtulong para sa taong mamamatay na tulad mo, sabi ng matandang lalaki. Kung gayon, mamamatay talaga ako, tanong ni Higang. Oo, tama ka, pero, wala na akong magagawa pa tungkol dito. Itinulak ko ang iyong katawan sa sukdulan kahit na ito ay nasira na ng dahil sa Taiyin Chi blockage. Iligtas ka sana sa pamamagitan ng himala at mga gamot tulad ng purong gatas ng langit at lupa o ng Millennium Snow Ginseng, sagot muli ng matandang lalaki. Kung ganon, bakit hindi gumana ang kinain kong ginseng noong 1 taon? Sabi ni Higang, ibig sabihin, nakakain ka na ng ginseng, pero bakit hindi gumana sa iyo? Gulat na sabi muli ng matandang lalaki. Himala, ito ay talagang isang himala, masayang sigaw ng isang doktor ng Beck family. Nang mga sandaling iyon, si Higang ay walang malay at ito ay nakahiga sa kama sa loob ng Beck Clan Medicine Room nang dahil sa kanyang karamdaman. Buhay pa ba ang aking kapatid? Tanong ng kapatid ni Higang sa doktor. Ito ay si Heijen ang ikalawang young master ng Beck family at ito ay ang nakababatang kapatid ni Higang. Siyempre naman, mukha namang siya ay masigla na, at sa aking palagay ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Nakainom na ba si young master Higang ng kahit na anong naghihimalang gamot? Tanong ng doktor kay Heijen. Bumisita kami minsan sa Batika dahil umaasa kaming magagamot ang kanyang Taiyin Chi blockage, sagot ni Heijen. Hindi ganun, ang ibig kong sabihin, nakainom na ba siya ng tulad ng Snow Ginseng o ang Shaolin Medicine, sabi muli ng doktor. Natahimik at medyo napaisip naman si Heijen sa mga sinabi sa kanya ng doktor. Sa bagay, sa aking palagay, hindi nila ibibigay ang isang bagay na lubhang napakahalaga sa isang tulad lamang ni Higang, sabi muli ng doktor. Bigla namang gumalaw at medyo may mahinang ungol ang nagmula kay Higang. Sa aking palagay ay magigising na siya, nakangiting sabi ng doktor. Tumalikod naman si Heijen upang lumabas na ng silid. Hindi mo na ba hihintayin na magising ang iyong kapatid? Tanong muli ng doktor kay Heijen. Pakisabi na lamang sa kanya na magpunta siya sa Red Dragon Hall kapag siya ay tuluyan ng nagising. May nais kasing itanong na mahalagang bagay sa kanya si ama.
sabi muli ni Hejon sa doktor at ito ay tuluyan ng lumabas ng silid. Kahit na magising na siya, kinakailangan pa din niyang magpahinga dahil siguradong mahina pa ang kanyang katawan nang dahil sa mga ginawa sa kanya, sagot ng doktor ngunit ang kausap niyang si Hejon ay tuluyan ng nakalabas ng silid. Muling may mahinang ungol ang nagmula kay Higang at ito ay senyales na ito ay nagising na mula sa kanyang pagkakatulog. Agad na bumangon si Higang at paulit-ulit nitong sinasambit ang pangalan ni Sowa. Huwag ka munang bumangon, makakasama pa ito para sa iyo. Kailangan mo munang magpahinga, hindi ka pa lubusang magaling, sabi ng doktor kay Higang. Si Sowa, nasaan si Sowa? Tanong ni Higang sa doktor. Kung ang iyong tinutukoy ay ang tagapagsilbi na iyong kasama. Siya ay pumanaw na at nailibing na, 2 linggo na ang nakakalipas, sagot ng doktor. Natahimik naman si Higang dahil sa sinabi sa kanyang ng doktor. Ang doktor naman ay natahimik din at ito ay medyo nag-alala para kay Higang. Nasaan na nga pala ang aking espada? Tanong muli ni Higang. Kung ang tinutukoy mo ay ang espada na halos puro kalawang. Ito ay nasa iyong kamay, ngunit ito ay aking tinanggal sa iyong kamay. At ito ay kinuha ng pinuno, sagot ng doktor, hinahanap ba niya ako? Kung ganoon, pupunta ako sa kanya upang kuhanin sa kanya ang aking espada. Sabi ni Higang at ito ay tumayo na upang lumabas ng silid. Mag-iingat ka, hindi ka ba nakakaramdam ng anumang sakit sa iyong buong katawan? Tanong muli ng doktor. Natitiyak kasi ng doktor na may matinding sakit na nararamdaman si Higang nang dahil sa mga komplikasyon ng sakit na kanyang dinadala at nang dahil na din sa mga isinagawang chemotherapy. Sanay na ako dito, hindi ba bago sa akin ang mga ganitong bagay? Kaya ko ang aking sarili, kaya naman, huwag kang mag-alala para sa akin. Maraming salamat para sa pagsagip mo sa aking buhay, paalam na sa iyo, ako ay aalis na, seryosong sabi ni Higang, ginawa ko lamang ang aking nararapat na gawin bilang isang doktor at saka isa pa, ito ay aking tungkulin, sagot ng doktor, naisip din ng doktor ang bali-balita na si Higang ay isang tamad at marupok. Si Higang ay nagpatuloy na at ito ay tuluyan ng lumabas ng silid upang magtungo sa Red Dragon Hall upang kausapin ang kanyang ama at kuhanin ang kanyang espada.